Katulad ni Culaong, hindi na umattend ang hindi na po umattend yung biktima kasi nasa ibang bansa at pandemya po nung mga nakaraang taon, nakapag-bail siya. Okay. Flora Bellehilo, ayan. Animal yan, Sir Mac, nakakabwisit pagsalita. Ako sa una pa lang, alam ko na gusto mangyari ni Culaong eh. Ayun. Kuya Henry, meron naman siyang attorney na Atenista at isang attorney taga Harvard na batas ng Pilipinas pinag-aralan. Harvard attorney. Manny Evangelista, ayan, hello po. Okay, Ate Pink Butterfly, Exit Garcia. Ewan ko ba, interesado sila sa panonood dyan. Wala namang kwenta. Sinasabi niya, may nagsasalita na supporter niya about sa private act kay Yancy daw, sabi ni Norman, at dahil naman, public figure. Jason Teberio, Sim, gusto ni Culaong na i-divert ang issue sa iba kasi baon na siya kay MG. Tama. Ian Habi, boss, makulong na yan si Culaong this year. Tayin lang po natin at ako naman ay naniniwala sa proseso ng batas po. Joel Bustos, ayan, siya. Kawawang cellphone mo, Culaong, puro lawin na. Pandemic virus ka nga talaga, Ate May Alcantara. Marilu Galimba, busy pa si MG kay Culaong, kaya no time pa for other people, shenanigans. Kaya nga, di kung ayaw nila, kung kesa pinipilit nila si MG, nakalabanin si Sabi, sila na lang, mag-vlog na sila. Nod Saxor, nung inilabas lang niya yung video ni Sabi, doon lang naalala nung mga nagre-reklamo. Oo nga, tama. Okay, Jester Vlogs. Boss Mac, bakit ang sarap makinig ng nag-aaway? Di ko po alam. Yung kanina yung comment mo, hindi pa kami nagkikita ni Culaong, nabasa ko yun. Hindi pa kami nagkikita ng personal niyan. Pero ako na po nagagarantya sa inyo. Yung itsura ni Culaong, mabaho. Itsura pa lang, litrato pa lang, alam nating mabaho. Bakit? May babango bang ganito itsura? Yung bang ganyan itsura, tingin nyo, babaho, ano ba yan? Babango ba yan? Eto. Babango ba yung ganyan? Hindi. Di ba? Alam naman natin yung mga ganyang itsura, talagang ano yan. Hindi ka aya-aya. Kuya Henry, kung walang pang bail doon lang sa kulungan, kahit mag-hearing pa, escortan lang siya ng mga pulis papuntang korte. Pag natalo siya, doon pa lang mag-start yung sentensya na, pero nakakulong pa din pag di nag-bail. Okay, kawawa ngayon si Casper ngayon. Oo nga. Kahit sa Banawe, hindi bibiling second hand yung ulo niya ni Culaong, spare parts. May-ari yan ng Euratex. Yes, Patricio Juan Lian Pao, Big Boy Cheng. Ayun. Diba? Jason. Tama po kayo, mga supporters lang din naman ni Culaong yung panay-ingay tungkol kay Sabi issue. Sabi ni Gemini at ChatGPT, bawal daw mag-share ng QR code ng e-warrant. Sabi ni Fake News 3427. Pwede, ba't hindi pwede? Pwede yun. Katalagtaduan niya sinasabing hindi pwede. Ito ba? Ito lang naman lalabas dun eh. Pakita ko sa inyo. Yung sa post ni Food Genius. Pwede mo nga ilabas yung e-warrant eh. Tapos yung ano pa, hindi pwede. Ito po yun. Yung ito. Ayan, yan po yung nasa post ni Fuji News. Kapag tinignan mo yung QR code, ang lalabas po kay Culaong na warrant status na serve. Yung suspect status, ang pangalan Norman A. Mangusin, ang status bail posted. Culaong, ano ka na naman dyan? Dali ka na naman dyan. Bakit? Culaong, kalaban namin ang pangalan mo Francis Leo Marcos. Bakit sa e-warrant mo ang nakapangalan sa'yo Norman Mangusin? Bakit ganon? Ito, pakita ko sa inyo yung ano niyan. Yan po yung lalabas kapag
inano mo, kin-QR code mo, yung pinost ni Food Genius, eto yun eto yun. Ayan. Pag yan, inilabas mo, at tinignan mo yung QR code, kunwari gumamit ka ng Google Lens, yan po ang lalabas, yung nasa screen nyo kanina. Ito lalabas dyan. Ayan. Yung warranty status. So, ito po, ibig sabihin po nito, si Kulaong, ang pangalan, Norman Mangusin. Kaya nga, dito sa kanyang hold departure order, ayan, Norman Mangusin din ang nakapangalan. Diba? Kala ko ba, Kulaong, ikaw si Francis Leo Marcos. Sabi mo, hindi ka convicted sa anti-alias law. Bakit ayan ang pangalan mo dito sa e-warrant mo, Norman Mangusin? Diba? Isa lang ibig sabihin yan. Ikaw si Norman Mangusin. Kaya nga, diba, nung sinabi ni MG, nahahalukayin niya lahat ng mga katarantaduan mo, ngatal na ngatal ka, Kulaong. Eto yun ngatal na ngatal si Kulaong dyan Hindi malaman kung kung ano ang isasagot dito kay MG. Nung nire-reactionan niya yan, ngatal na ngatal. Takot na takot si Kulaong dito kay MG. Tinanong ako na lang. Kung yung ibang di-expose nyo, kahit na pinag-aaway niya para sa hombre ko, butas na butas ka ngayon, Norman Gusgusin. Alam mo kung bakit? Ito ang sabi mo. Ito ang total na... Kaya, hombre ko, mga bagay na hindi factual, paulit-ulit na huyan nasasampigan ng katotohanan. Norman Gusgusin, you're doomed now. Yari ka! Ipaliwanag mo yan ngayon. Sige nga, iibahin mo pang topic, ha? Di ba? Huwag mo ibahin. Patuloy ka lang dyan. Yari ka talaga ngayon. Excited na ako, mga kahombre ko. Yung talaga. Noong isang araw, Norman Mangusin, desididong-desidido ka. Ang sabi mo, Ito ang iribat ka mo niya. Bakit hindi niya matira sa akin? Kasi siya amo. Di ba? May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. nung nag-status na ako, nahimasmasan ka na. At biglang ito na sinabi mo. Patunayan ko na may nakasabwat ka. Anong nangyayari? Hindi ka ba kasabwat? Baka naman nangungumisyon ka. Baka nangungumisyon ka. Wala ka ng ligtas. Ang nasabi mo, nasabi mo na. May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. May cut siya sa lahat ng mga OFW na niloko niya. Patong-patong na kaso ka ngayon. Oo! Play natin. Last. Ayo, Wala pa rin, wag na. Make sure na lahat ng documents mo Ayun, okay. ilalabas. Relax. Dahil ito na ang season 3. Mangyayari na. Ayan na nga, tama. Thank you. Mga hombre ko. Nabanata na natin sa LTO. Wala na lisensya. Wala nang kredibilidad. Sa laban na ito, malalaman naman natin yung cybercrime. Pangapat, papasukin natin ang NBI world. Tingnan natin kung totoo din ang mga pinagsasabi niya. Panglima, mga kahombre ko, at para sa'yo, Norman Gusgusin, make sure na lahat ng documents mo ay lehitimo. Kasi literal na ipapacheck namin lahat yan. At i-question namin yan. Hindi pa tapos ang laban, Norman Gusgusin. Ayan. Hindi lang sa korte, pati dito, pati sa social media, pati sa pribado. Talagang halo-halo yan. Durog na durog talaga. Yan ang laban ngayon 2026.
Abangan yung lahat, mga ka-home review. Tama. Huwag kalimutan. Yan yung last part nga na hinahanap ko. Salamat sa mga mga naghanap din. Thank you. Naidal Chris, hello po, Ate Brigera Vlogs. Yan yung ngatal na ngatal si Kulaong diyan sa sinabi ni MG na yan. Bakit? Kasi kapag nahalungkat po talaga lahat yan, kapag po nahalukay lahat yan, lahat ng kanyang mga pagkatao talaga, talaga malilintikan siya. Bakit? Bakit ka gamit pa rin ng gamit ng Francis Leo Marcos, hindi nga ikaw si Francis Leo Marcos. Ikaw si Norman Mangusin. Dito nga sa warrant of arrest niya, yan Norman Mangusin. Sa whole departure order, Norman Mangusin. Bakit pagdating sa lisensya, sa ano ba tawag dito, lisensya, passport, Francis Leo Marcos? Diba? Kaya po talagang yan, Ate May Alcantara, talagang dyan nangatal si Kulaong sa takot. Ayun. Jan Rob, nakita ko na, salamat, Fishing Thoughts. Nakita ko na po. Diba? Dyan talaga mangangatal si Kulaong. Bakit? Malaking perwisyo po sa kanya yan. Kapag yan naungkat po sa mga tamang ahensya ng gobyerno, talagang lahat po ng niyan, lahat ng papeles niyan, simula birth certificate, lahat, kahit sabihin pa niyang authenticated ng PSA, may niyayabang yan nung nakaraan, di ba? Birth certificate authenticated daw ng PSA. Kahit na paano mo na-acquire yun? Paano nangyari na ikaw si Norman Mangusin, bigla ka magiging Francis Leo Marcos? Nung nag-abroad ka, ang hawak mo pang passport, Norman Mangusin. Ayan yung lisensya niya, Norman Mangusin ang kanyang gamit dyan. Nung na-revoke. Diba? Kaya yan po yung mga talagang usaping legal na gobyerno po ang hahabol kay Kulaong. Kapag po nag-prosper yan, mas malaki pong perwisyo yan kaysa sa cyber libel na ikinaso ni MG. Mas mabigat po yung makakalaban ni Kulaong. Bakit? Gobyerno ang kalaban niya dyan. Kaya po dyan nangatal si Kulaong. Nung napanood niya yan, dyan gigil na gigil si Kulaong kay MG. Dahil nga po, nanganganib talaga siya dyan. Hindi niya, ang gobyerno, hindi yan nagpapatawad. 2021 lang niya pinalakad yung late registration ng FLM na birth cert niya, usaping legal. Yes, oo. At nakay Sabi Lawyer FB page yan. Doon ko narinig yan, yung tawagan. Actually, yung tawagan na yon noon ay nakay ano ba pangalan nito? Nakay FLM for Filipinos, YouTube channel. Kaya lang nawala po yung channel na yon. Pati yung mga laman nawala, may natabi akong konti. Pero yung tungkol doon sa video na yon o yung audio na yun, hindi ko nakuha. Yun nga, kahit ano gawin niyang rebat dyan, Kuya Ramil, walang kwenta. Bakit? Sumagot na lang siya sa gobyerno. Delikado lalo pag puro peke mga dokumento. Yes, J. Jordan, falsification yan. Tapos nagpapanggap pa siyang Marcos. Mag-domino effect lahat yung documents niya. Questionin lahat yan. Tama. Pati yung kanyang GCash na pinagyayabang at yung go time niya na pinagyayabang. Lahat yan questionin. Babawiin sa kanya yan. Hindi ka pala Francis Leo Marcos, Norman Mangusin ka pala. Fraud ka pala. Fraudulent person ka pala. Yan po mangyayari niyan kay Kulaong. Kaya yan po ang pinanggagalaiti ni Kulaong. Nanggagalaiti talaga siya dyan nung sinabi ni MG yan.